Hi, hello. Nandito na naman si Jamila para mag-update sa inyo ng bagong chika na naman. Nung mga next video ko, yung topic natin ay tungkol sa ating pampaganda, beauty tips. Nung next nung nakaraan na tungkol sa mga relationship, ngayon na naman, ang itatopic natin ay tungkol naman sa ating mga kalusugan. Yan naman ngayon ang itatopic natin. Pero bago ko simulan, ay mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel at mag-like at share na rin kayo sa aking Facebook page. Bago ko simulan ang ating topic about doon sa mga benefits na medyo nakakaano sa ating katawan, yun naman ang pag-uusapan natin. About sa mga kape, kung anong benefits ng kape, at anong benefits ng milk, at anong benefit ng mga juice. Para naman sa ganon, alam naman nyo ang mga benefits nan. May mga benefits kasi yan, mga iniinom natin, mga soft drinks, may mga benefits yan. Kasama na rin yan kasi yung mga iniinom natin, kasama na rin yan sa ating katawan para maging maayos ang ating katawan. Para hindi tayo magkasakit, para lagi tayong healthy. Pero kung bago ko simulan yan, ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay, for today, ang topic natin ngayon about sa health ang ating mga katawan. For number 1, ang ating topic ay tungkol sa kape. Kayo, ano sa tingin ninyo? Nararamdaman nyo kapag nagkakape kayo sa araw-araw? Ang kape naman kasi malimit talagang ginagamit ng mga tao. Kahit ako, at din ako sa kape. Pero yung sobrang kape-kape ko yung umaga. Minsan, yung kape ko, umaga magkakape ako, diba? Tapos, minsan, hapon, magkakape pa ako. Sa gabi, magkakape pa ako. Pero may benefits pala yan, yung kape na yan. Kahit na yung mga kape ng mga 3-in-1, yung mga Nescafe, yung mga ganun, diba? May benefits talaga. Kahit kapeng barako. Kahit anong kape, mayroon talaga siyang benefits. Sa kape kasi, pwede naman tayo magkape. Huwag naman yung sobra. Yung minsan, magkape tayo sa isang araw, siguro mga nalang 2 baso sa isang araw. Kasi pag sobra na, yung sobrang addict ka na sa kape. May mga nakukuha kang dyan, sakit. Kasi ako talagang, napatunayan ko na sa sarili ko. So, addict na ako sa kape. Nagkaroon ako ng acidic. Tumaas yung aking acidic. Araw-araw ako nagkakape. Hindi ang nangyari sa akin that time na yun. Kasi nagda-diet ako. Sobrang diet talaga. Kape talaga, black and coffee talaga iniinom ko. Kahit sa umaga, sa tanghali pa nga, minsan sa gabi. Kaya yun, nagkaroon ako ng acidic. Bigla na lang bang sumakit yung aking pagkagising ko ng hapon. Bigla lang sumakit ng asim-asim yung mga sikmura ko. Tapos sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko malaman kung ako ba yung napupupo ba o nadudumi o naiihi. Punta ako ng CR. Tapos noon, hindi naman ako napupupo. Ang nangyari, acidic na palang tawag doon. Buti na nga lang, nakaya ko pang mag-underwear sa banyo. Pero, lumpay na yung katawan ko. Talagang bagsak na. Tapos, nahihilo na ako. Blackdown na ako. Hanggang sa gumapang na ako, hanggang makahingi ako ng tulong. Kung kailan ako nakahingi ng tulong, tsaka ako nag-lockdown. Lockdown talaga full down pala. Nag-full down ako. Kasi hindi ko na alam nangyari. Nagising na ako, nasa ospital na ako. So, matumaas yung aking acidic. Sobrang pagkakape. Kumbaga, ang tubig ko kasi kape na. Kasi sinasabayan ko pa siya ng pineapple juice. Kasi sobrang diet talaga ako. Sobrang diet talaga. Kape at pineapple juice ang ginagawa ko ng tubig. Halos hindi na ako nagtutubig. Nakakalimutan ko na uminom ng tubig. Ngayon pala, kapag tayo ay nagkakape, dapat katapos natin magkape, mag-inom tayo ng tubig. 2 baso, yan. Para yung inom natin kape, sobrang tapang, sobrang pait. Malinis naman yun ang tubig. Para mailabas niya. Kasi nadudulot tayo ng cause ng acidic. Sobrang acidic talaga. Ang hirap pag nagkaroon kayo ng acidic. Halos lahat ng pagkain bawal na. Hindi nyo na makakain. Kasi anytime kapag nagkape ka
babalik at babalik ng acidic mo. Pwede magkape, pero limitado mo lang. Kung sa isang araw ay makadalawang tasa ka lang. Kasi pag sobra-sobra, kasi talaga meron talagang tao talagang addict sa kape. Kagaya ng tatay ko, addict talaga sa kape siya. Pero kasi yon kasi matubig kasi siya, malakas siya uminom ng tubig. Kaya parang ano, baliwala sa kanya, hindi siya nagkakasakit. Yun ang benefits ng kape. Nakakapayat din talaga ang black coffee. Sobrang nakakapayat. Nakakalit ng ating mga tiyan. Pero sobrang ingat lang din tayo. Huwag masyadong sobra-sobra. Sakto lang din ang pagkakape. Walang masamang magkape kung nasa tama lang at hindi mo sosobrahan. The next naman, ang milk. Ang milk naman ay mahalaking bahagi sa ating katawan na makakatulong sa atin ang milk. Unang-una, sa ating kutis, sa ating heart. Nagpapalinis ng ating mga loob-looban ng ating katawan. Ang milk kasi ay nagbibigay ng sigla sa ating katawan. Pero may milk din kasi na bawal sa mga acidic. Milk din pinagbabawal sa acidic. Kagaya ko, bawal na rin ako ng milk. Kaya laging always lang talagang iniinom ko sa umaga. Puro water. Namimiss ko na nga magkape. Namimiss ko na rin mag-milk. Kaso wala akong choice. Kundi sundin lahat ng mga pinagbabawal sa ko. Kasi kung hindi ko rin susundin, ako rin ang nahihirapan. Inaatake ako ng acidic. Yun, ang milk, kasi maraming bagay na nakakatulong ang milk. Una sa ating katawan, sa ating health, sa ating balat. Yan. Tapos nag-araw-araw tayong umiinom ng milk, nakakapaglambot ng ating mga balat, ng ating kutis. Pag milk lagi ang iinumin natin. At saka, yung tulog natin ay yung antok, parang sa gabi pa kami nag-milk ka, diba? Sa gabi kasi ako nag-milk ako, para nakakatulog ka agad ako. Huwag na po pala kayo magkakape sa gabi kasi ang hirap makatulog. Maghahanap talaga kayo ng oras kung ano kayo makakatulog. Basta hindi nakakatulog ng kape. Ako hirap talaga akong makatulog pag nagkakape ako. Pag gatas naman, pag milk naman iniinom ko, talagang inaantok ako. Tapos parang masigla ka pagdating ng umaga pag milk. Tapos ang juice naman, sa mga bata okay ang milk, inumin yan. Dahil talagang maganda yan sa brain at sa ating kasutiyan, sa balat. Maraming mga benefits yung milk na yan. Tapos naman, ito naman tayo sa juice. Di ba may mga juice na powder? Di ba? Hindi ko naman sasanisiraan yung mga juice. May juice kasing powder talaga na pinagbabawal na. Kung iinumin nyo na ito, ipapainom nyo sa mga anak nyo, sa mga bata, ay fresh juice na lang. Mas maganda. Kasi wala siyang chemical. Kasi pag powder na kasi, may mga chemical na yan. Diyan nagsisimula yung cause ng mga UTI. Diba? Ngayon nagkakaroon ng mga UTI ng mga bata. Hindi lang sa mga bata, sa mga matatanda. Kasi pag powder kasi, may mga chemical na kasama yan. Kaya nagkakakos ng mga UTI ang mga bata, mga matatanda. Hindi na kasi marami na siyang halo. Mas maganda mainam pa rin, ipainom ang fresh orange. Na fresh talaga. Bumili, diba? May mura naman yung pongkan, diba? Or organic, may nabibili ng organic na fresh juice. Pero kung wala naman, budget lang kasi, diba? Di itubig nyo na lang ng mga anak nyo kaysa ibili nyo ng juice powder. Hindi talaga maganda yun. Kasi cost talaga nakaka-UTI. Kahit sa aming mga matatanda, hindi talaga ako bumibili ng juice na powder. Kasi may mga chemical ng halo yan. And the next, ang soft drinks yan. Sa soft drinks naman kasi, ako na sobrang addict ako sa soft drinks noon. Sobrang addict ko sa soft drinks. May benefits din para sa akin ng soft drinks. Nagkaroon din ako ng UTI. Hindi lang UTI. Tumaba ako ng tumaba. As in, ang taba talaga. Tapos, hindi siya maganda yung soft drinks din kasi di ba nakakapag-UTI nga din. Tapos, may mga chemical din ng soft drinks.
Mas mainam talaga puro tubig-tubig lang talagang ipainom sa mga bata kasi ang tubig always talaga hindi talaga pinagbabawal ang tubig, talagang napakagandang tubig sa katawan kasi nakakapagpalinis ng ating mga digestion system na sa loob ng ating katawan, mga heart, nilinisin yung mga dumi. Ayan. Kaya lagi na lang tatandaan sa mga bata, uminom ng tubig. Kaya yung mga anak nyo, sabihin nyo ganito. Dramahan nyo. Tawag ka na ilan ng soft drink kasi may ganyan, ganyan, ganyan. Hindi na tayo magsasabi ng mga brand ko anak kahit anong soft drinks. Pwedeng uminom ng soft drinks pero hindi talaga mapiligilan kasi hindi naman natin pipigilan ng iba gusto uminom ng soft drinks. Eh, wag naman palagian. Bibihirang uminom lang ng soft drinks. Huwag mong araw-arawin kasi talagang may benefits na binibigay din ang soft drinks, hindi rin maganda sa katawan niya. Kaya, yun lang naman ang mga payo ko para sa mga kalusugan natin, ingatan natin. Habang bata pa tayo, ingat-ingat din tayo sa ating mga kinakain. Kasi, kapag matanda na tayo, ay may edad na tayo, tsaka natin mararamdaman yung mga sakit-sakit. Katulad ko, marami na akong nararamdaman dahil tumatanda na din ako. Matanda ba talaga? Yun. Sa edad, yung edad ko, ganon. Marami na akong nararamdaman sakit. Nung bata pa ako, ano-ano na kinakain ko. Sige lang ako ng sige kung ano ang kinakain ko. Hindi ko inisip kung may kahihit na natnanan ba itong kinakain ko. Hindi ba ako nag-iisip baka someday magkasakit pala ako. Yung naman, totoo naman din yun, nagkakasakit na ako. Kung ano-ano mga nararamdaman ko sa aking katawan dahil sa mga kinakain ko. Kaya iwasan natin kumain o uminom ng mga bagay na dapat bawal. Hindi naman sinasabing bawal. Iingat lang tayo. Kumbaga, wag lang natin araw-araw. Pwede tayong tumikim, pwede nating kainin o inumin. Basta limitahan lang natin. Kasi kung sa araw-araw naman, hindi talaga maganda maidudulot sa ating mga katawan. Kasi ang katawan natin, hindi naman habang buhay, permanent tayo na strong. Hindi tayo permanent na laging walang problema na darating sa buhay natin na mga sakit. Meron din. Kumbaga, tayo rin kasi ang gumagawa ng problema sa ating katawan. Tayo rin gumagawa ng mga sakit. Hindi ibang tao. Hindi tayo mga sarili din natin gumagawa ng mga sakit sa ating katawan. Kasi dahil doon sa makinakain natin, sa mga iniinom natin. At isa pa, ang alak. Yan, topic natin ng alak. Ang alak kasi, sabihin na natin, siguro lahat ng bagay nasa akin. Nakadetikman ko na lahat, nakahain ko na lahat. Kaya, ang dami ko na nararamdaman ng sakit. Ngayon, nag-iingat na ako. Ang alak kasi, dati alcoholic talaga ako. Talagang hindi ako uminom. Ganun ako dati. Pero ngayon, iiwas na ako sa nagkaroon ako ng mabagal yung heartbeat ko. Kapag hinihingan ako, may time talaga siyang sabi ko, nagtataka ko, bakit kaya ganito yung hininga ko? O yung tibok ng puso ko na parang pahina ng pahina. Minsan mararamdaman mo yun. Yung pala ay sobrang alcoholic na ako. Tapos during na paalis na ako, ito nga, paalis na ako, babalik na ako sa abroad. Medical ko na. May medical na ako. Ito. X-ray ko. Nagpa-x-ray ako. Hindi ako pumasa kasi nakitaan ako ng spot. Nagkaroon ako ng spot dahil sa alak sa pag-iinom ko. Buti na lang naagapan mo, sabi ng doktor. Hindi ka makakapag-flight kasi nagkaroon ka ng spot. Sabi niya, nagiinom ka ba? Sabi ko, anong kay Doc? Doc, nagpunta ako ngayon din sa inyo may hangover pa ako. Pasaway talaga no? Ayun, tapos hindi ako nakapasa, hindi ako nakalis. Binigyan niya ako ng gamot. Sabi ko, Dok, maaagapan ko ba to? Sabi niya, huwag ka na mag-iinom. Iwasan mo ang pag-iinom ng sobra. Kasi dati, araw-araw ako nag-iinom. Gabi, magdamag dati. Kasi, ganyan ako pag stress ako dati. Tapos yun, ginawa ko naman. Sinunod ko naman si Dok. Pero naggamot ako ng 6 na buwan. Gamutan sa spot ko. Ayun, nung nagpa-check up na ako, nawala na siya. Pero ang pumalit naman na sakit sa akin, kidney. Nagkasakit ako ng kidney dahil din sa mga bawal na kinakain ko.
nagkasakit ako ng kidney ko sa tagiliran dahil sa pag-iinom ko. Sabi ko na naman sa doktor, sabi ko, malulunasan pa ba tong sakit ng kidney? Sabi naman ng doktor, oo, malulunasan na yan. Malulunasan pa yan, nabubulol ako. Hahatakin ko na ang aking dila. Wala pa akong hangover niya na, pero nabubulol na ako. Yun. Bali, ang nangyari, sabi niya, magagamot pa yan, sabi niya sa akin. Naggamot din ako ng ilang buwan. Siguro, mga mag-iisang taon ata ako, or 6 months din, o lagpas pa ng 6 months ang gamutan ko. Naggamot din ako sa kidney ko. Takot na takot ako, kasi iniisip ko, baka mauwi ako sa cancer. Pero hindi naman daw. Halos naramdaman ko yung sakit ng kidney. Talagang hindi ko maintindihan yung sakit papunta sa likod, papunta sa balakhan, papunta sa tagiliran. Sobrang sakit talaga. Halos nanginilipit na ako. Ayun. Nung sabi ng doktor, magagamot pa raw sa madaling pa lang kasi nag-uumpisa pa lang pagka-kidney. Ayun, sa awa ng Diyos, thanks God, kasi hindi na siya bumalik. Kasi yung mga bawal, hindi ko na ginagawa. Siguro, umiinom naman ako ng konti. By December lang, nagsama-sama ko ng family ko, yun lang. Pero, hindi masyado. Konti lang. Yun. Tapos, yun, gumaling. Nag-pray lang din ako kay God na gumaling ako. Gumaling naman ako. Hindi na ako nag-inom. Kasi talagang sa totoo lang tayo, pag sobra tayong sa katawan, wala tayong pakain ng kain dito, inom dito, kung ano na lang kakain natin, kung ano nang iinumin natin, hindi natin iisip na may mga bawal at may benefits din pa na idudulot yan. Kaya mga guys, ingat-ingat din sa mga kinakain, ingat-ingat din sa mga iniinom, kasi hindi habang bata pa tayo ay sabihin natin malakas tayo. Huwag natin aabusuhin ang ating mga katawan sa mga bagay na dapat hindi natin ginagawa. Kasi kapag tayo ay nagkasakit, ang hirap, sobrang hirap. Mas magastos pang magkasakit, sa totoo lang. Hirap magpa-ospital, hirap mag-maintenance ng gamot. Kaya sana guys, makinig naman kayo sa akin, kasi ito, sinishare ko lang dahil ako ay nakaranas na ng mga sakit doon sa mga nakakain ko at doon sa mga naiinom ko. Ngayon sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng ideya, para naman sa ganun maisip nyo kung for example magiinom kayo, iisipin nyo agad ako si Jamila. Ay, naisip ko yung sinasabi ni Jamila, di ba? Na ganito ganyan. Totoo yung sinasabi ko, promise. Hindi po ako pag nakatalikod ito sa camera ay totoo talaga to. Talaga nagkasakit ako dahil sa mga cost ng mga kinakain ko, cost ng mga iniinom ko. Kaya ko shinare sa inyo kasi may mga tao din talaga na gaya ko alcoholic at kain na nakain kung ano-ano, hindi iniiwasan pagkain. At saka yung barbecue rin, isa rin po. Yung barbecue, mahilig din akong barbecue kasi syempre pa nagiinom ang pulutan barbecue, di ba? Yan, pero hindi naman ako as in nagkaroon ng sakit sa kakain ng barbecue, kundi may friends ako mahilig kumain ng barbecue. Nagkaroon siya ng bato. Sa bato siya. Naoperahan siya, yun. Tapos sunod din na siya kumain. Kasi talagang hindi naman kasi natin alam kung eto ba ay malinis na gawin kasi hindi naman natin nakikita. Hindi ko sa sinisiraan yung mga nagtitinda ng mga barbecue, pero sinasabi ko lang iwas lang tayo sa mga matatambang bagay na ginakain natin kasi ang hirap magkasakit, magastos. Unang-una, mahalin natin ang sarili natin. Mahalin natin ang kalusugan natin. Kasi kapag tayo ay nagkasakit, wala na tayong pakinabang. Wala na tayong pakinabang sa mga mahal natin sa buhay. Totoo yan ang sinasabi ko. Okay tayo ngayon, malakas tayo. Marami tayong kaibigan, marami nagmamahal sa atin. Pagdating na dumating ang point na nagkasakit ka, eto sabihin ko sa'yo, may tutulong ba sa'yo? Wala, diba? Sinong-sino lang ang tutulong sa'yo? Hindi pamilya mo. Pamilya mo, hirap na sa buhay, gagawa pa tayo ng problema, diba? Dadagdagan yung problema nila. Kaya ang mga friends, best at bestie ko dyan, mga guys,
sana limitahan nyo ang pagkain nyo, ang pag-iinom nyo ng kahit ano. Mag-uigi pa tayo, mag-tea na lang tayo mag-Lipton. Mas okay pa yun. Kasi ano siya, mas magandang inumin yun. Walang chemical yun. Kung kung mga sanay lang. Pero kung hindi naman, wala natin ipilit, diba? Kasi hindi naman natin mapipilit ang ibang tao na uminom ng tea. Yung iba, hindi talaga sanay. Ito, sinasuggest ko lang naman. Para naman sa ganun, may makuha naman may aral sa akin. Lahat naman ng video ko na sinishare ko sa inyo at ikinukwento ko sa inyo, ay napupulot ko lang sa aking buhay. Nilalaan ko lang din sa inyo at sinishare ko sa inyo para nasa magkaroon kayo ng idea. Wala naman siguro masama kung i-share mo yung mga pinagdaanan mo sa buhay, diba? Mas maganda na rin kasi ako kasi totoo lang. Ginawa ko tong video na to para ilaan ko sa mga taong may kagaya kong may problema din. Mas maganda nang ina-open ko na nang i-share ko sa mga tao dito, ina-open ko. Kasi pag may friends ka hindi mo na alam kung pagkakatiwalaan mo whatever, diba? Mahirap na magsalita, diba? Yun lang naman ang pinahatid ko sa inyo, mga guys, mga best and basic ko dyan, na sana iwasan ang mga pagkain na bawal. Hindi naman as in bawal. Limitahan nyo ang pagkain at pag-iinom nyo ng kahit ano. Kasi kapag nagkasakit talaga, napakahirap. Sobrang gastos, lalo na sa panahon ngayon, diba? Ang hirap-hirap bumili ng bigas tuloy. Ng gamot. Ang hirap bumili ng gamot. Ang hirap na lang bumili ng bigas. Bibili tayo ng gamot. O, diba? Kaya, yon, ako tulad ko, nagme-maintenance ako ng gamot ko sa UTI ko sa, sa aking acidic. Tuloy-tuloy pa rin naman ang aking paggagamot sa aking acidic hanggang ngayon. Tubig lang ako ng tubig. Simula nagkaroon ako ng acidic. Hindi na ako nakakain ng kape, namimiss ko Pero bawal talaga. Kasi ako rin nahihirapan. Ang hirap. Acidic ka talaga. Hospital talaga ako. Halos wala na akong makita. Yung aking mata parang tubig lang na sa ibabaw. Buti nga nakaligtas pa ako. Kasi talagang kapag hindi mo kinaya ang acidic, magpo-fall down ka talaga Magpo-fall down ka talaga pag hindi mo kinaya. Sobrang taas na talaga. Tapos ang mga acidic, bawal din yan talaga ang mga anghang, maalat, mga suka, mga toyo, marami yung bawal. Tubig lang talaga ang paraan, pampalinis. Yan talaga, tubig lang ako ng tubig. Kaya iwas tayo sa mga kinakain natin mga guys, kasi ang hirap talaga. Okay lang naman sa akin kung hindi kayo makinig. Wala namang problema sa akin. Basta ako, i-share ko lang naman to. Tulong ko na rin sa mga taong may problema na kagaya ko. Kasi minsan, manood na lang tayo ng video, parang nakakapulot kasi tayo ng aral yung mga nakuha natin. Kesa yung makinig tayo sa mga iba, parang, diba, nagiging masama pa tayo. I-allow nyo na yung sarili niyo. Kung wala naman kayong magawa, gusto nyo talagang uminom, siguro iinom kayo ng alak, siguro mga sa isang linggo, 1 beses na lang. Ganun, bawas-bawas din sa magandang paraan. Para sa ganun ay iwas tayo sakit. Kasi yung mga naranasan ko sakit, sobrang hirap talaga. Talagang kinakaya ko na lang, wala akong choice kung hindi kayaan. Kasi, kumbaga, wala kang sarili mo tutulungan mo Totoo yan, sarili mo lang talaga tutulungan mo. Kaya, kayo mga guys, huwag nyo kakalimutan na uminom ng maraming tubig. Siguro sa isang araw, uminom kayo kung hindi nyo kayang uminom ng 8 baso, siguro sa isang araw, unti-unti nyo, kunyari, ngayon, inom kayo ngayon, 1 baso. Mga after 5 minutes ulit, inom ka ulit. Para talagang malinis, para pag nag-umihi tayo, maputi ang ihi. Kasi dahil dun sa iniinom mong tubig. Pero di ba tayong mga kahit sino, lalaki o babae, dilaw kasi yung iniihi. Pag sobrang dilaw naman magkakaroon ka na ng UTI nun. Ang UTI napakahirap na. Masakit na pag lalo lumala yan.
Huwag iinom ng soft drinks. Inom ka ng soft drinks, siguro yung huwag mo naman po na inom baso. May soft drinks na inkan. Huwag mo naman inumin nyo, kalahati lang. O, yung mayayin mo naman yung kalahati. Huwag mo ubusin lahat. Kasi ang hirap pag inuubos mo yan. Paskos pa ng mga, ng mga matatabang kinakain, mga baboy, di ba? Yan. Nakakakos naman ng high blood yan. Yung pagkain ng mga baboy. Pagkain ng mga balat ng manok. Yan, cause din ng mga high blood yan. Ang high blood naman din kasi bawal din sa mga maiinit na lugar. Kasi pag tumaas yung pressure mo, talagang karamihan dyan ay bumibigay. Kaya iwas din sa mga matataba. Kung maaaring lang, kainin natin mga vegetable. Mas mainam pa talaga yan. Mga gulay. Gulay, prutas, isda, yan. Kakain tayo siguro ng baboy o mga karne. Kung may bihira lang din, malimitahan nga din. Hindi araw-araw, baboy. Baboy na nga ng gabi, baboy pa rin ng kinabukasan. Huwag ganon. Kailangan isda, gulay, yan. Tapos kumain ng mga prutas, kahit banana, yan. Kasi mainam talaga sa ating mga katawan yan. Tsaka sa mga noodles naman, yung mga bata, huwag masyadong pakain ng mga noodles. Kasi yung masyadong maalat. Cause din ng UTI din yan. Hindi ba maganda talaga sa bata yung makain ng mga noodles? Iwas sa pagkain ng noodles. Siguro pakainin ng noodles yan. Yung bihira lang din. Sa isang linggo, 2 beses. Ganon, mga ganon. Limitahan nyo rin pagpakain sa mga anak nyo ng mga noodles, mga hotdog, yan. Marami talaga mga bawal. Halos lahat naman ng pagkain bawal. Hindi naman lahat. Kasi isda, hindi naman bawal yan. Talagang protein yan. Tapos, ang mga gulay, yan. Diba? Healthy yan sa ating body. Kailangan natin yan. Kasi, kung hindi tayo kakain ng gulay, hindi tayo magiging healthy. Diba? Kailangan yan. Kaya, yung inaano ko lang, iwas-iwas sa mga pagkain na nagbabawal, lalo na iwas tayo sa mga sakit ngayon, lalo na may pandemic. Diba? Hindi pa tapos ang pandemic ngayon. Kaya, tulungan natin ang mga sarili natin na alagaan mabuti. Para sa ganun, hindi tayo gagastos na malaki. Kasi kung buti, ang mahal-mahal ng bilihin na ngayon. Sa bigas pa lang, hirap na hirap tayo, diba? Kaya sana iwasan natin kumain ng mga bawal at mag-inom ng mga bawal. Ang paninigarilyo, number 1 din yan. Paninigarilyo naman kasi, nakakasira ng baga yan. Kung maninigarilyo ka siguro, kasi hindi talaga natin maaalis yan sa Pilipino ang manigarilyo. Talagang habit na yan na manigarilyo. Kaya tatay ko, habit na talaga manigarilyo. Ay, nung Pasko. Ang galing namin. Sabi ko sa tatay ko, igalo ko. Binigyan ako ng amo ko ng sigarilyo. Ilang pakete yun? Ang dami. Siguro, isang bag. Pagdating ko doon ng December, tay, sabi ng amo ko, bigay daw sa'yo kasi para sirain mo yung baga mo. Dahil nagbigay sa kanya ng sigarilyo nun. Sobra. Pero sabi ko kay tatay, iwas-iwas na. Huwag masyado. Kasi ang hirap niyan. Hindi na talaga, kasi tatay ko sa sigarilyo. Hindi talaga niya maiwasan talaga yung baga, niya na. Pero malakas lang kasi siya din uminom ng tubig. Tatay ko kaya ganyan. Pero siguro sa isang kaha ba tawag doon, isang ganito. Hindi naman niya nauubos yun. Hindi naman nauubos yun. Kasi yung cause na talaga yung sigarilyo. Sisira ang baga, yung puso, tapos pupunta dito sa utak, sa atay. Maraming cause talaga ng sigarilyo. Tapos isa pa, nakakasira ng ipin yan. Kaya karamihan nasisira ang ipin, tapos nangingitin, diba? Yung mga dito. Tapos sigarilyo yun. Kaya yung karamihan na ninilawan ang bibig tuloy, ang ipin. Tapos parang bumabaho yung hininga sa yung cotain ba yung cotain na naiihip nila, yun ang binubuga nila. Kaya iwas tayo. Mas mainam pa talaga tayong uminom ng mga red wine. Social red wine.
Mamahalin, budget nga tayo, tapos red band pa yung sinabi ko eh, no? Joke lang. Di basta, yun ang mapapayo ko sa inyo guys. Ingat-ingat sa mga kinakain, sa iniinom, para sa ganun ay tulungan natin yung ating mga sarili at katawan na alagaan mabuti. Kasi habang bata pa tayo, dapat ay alagaan natin. Pag oras tayo tumanda, doon natin mararamdaman yung mga sakit. Doon tayo makakatulot ng mga sobrang sakit na hindi natin nararamdaman ng bata pa tayo, na malakas pa tayo. Kaya guys, ang payo ko sa inyo, mga friends ko dyan, mga best and bestie ko dyan, huwag yung abusuhin ng mga katawan ninyo. Panatilihin yung malusog at malakas ang inyong katawan. Kung ano ang bawal, limitahan nyo. Kasi mahirap ang sobra. Hindi kami ang mahihirapan, kayo din ang mahihirapan. Ito ay payong kaibigan, payong nanay na din, gali isang ina na rin ako. At payong bilang mga kapilipino kong tao na dapat mag-ingat tayo sa ating katawan. Kasi ang hirap magkasakit sa totoo. Kaya sana naman may napulot kayo sa aking mga aral na ibinahagi ko rin sa inyo na naranasan ko na rin sa buhay ko. Ito, hindi ko to i-share kung hindi nangyari sa akin. Sinishare ko to dahil nangyari sa aking buhay. Kaya naman nakatulong din naman ako sa mga taong nakagaya ko na may mga problema rin sa buhay. Kaya maraming salamat po sa mga nakikinig sa akin. At maraming salamat din sa mga hindi nakikinig sa akin, sa ayaw sa akin. Hindi ko kayo pinipilit. Maraming pasalamat pa rin sa inyo kahit ayaw sa akin. Kahit hindi ako tanggap ng tao. Diyan kayo masaya sa ginagawa niyo sa akin. Masaya ako din sa ginagawa ko kasi ako nakatulong din ako sa mga taong gustong makinig sa akin. Maraming salamat po sa mga taong nakikinig sa akin. At God bless po sa lahat na may mga nararamdamang problema. At God bless din po sa mga taong may mga maraming problema dyan. Kung may mga katanungan naman po kayo o mga problema, handa naman akong makinig sa inyo at i-share ko naman sa inyo ang mga nalalaman ko sa buhay, para naman sa ganun makatulong naman ako kahit sa maliit na bagay para sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys, and good luck sa lahat. And sana sunod na next video ko naman ay pag-uusapan natin. Marami pa tayong pag-uusapan. Hindi lang about sa beauty tips, hindi lang sa skin, hindi lang sa pagkain. Maraming pa. At sa mga susunod na talaga ng mga video ko, hindi lang yan ang makikita ng Jamila, ibang Jamila ka makikita niyo. Lalo na ako is a friendly lang talaga ako, simpleng tao lang ako, masayahin lang ako kahit may problema. Maraming salamat po sa inyo, and God bless po sa lahat. Bye!